Mga magsasaka sa Batac, Ilocos Norte mas nakakahinga ngayon ng maluwag sa kabila ng banta ng El Nino. Ito ay dahil sa kanilang irigasyon na solar-powered na. Silipin yan sa sentro ng balita ni Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawa. Problema ng mga magsasaka at ng ilang residente dito sa Batac City, Ilocos Norte ang patubig kapag walang kuryente o mahal ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pero ngayon, worry no more na nga raw ang mga taga-barangay Kiling Norte dahil solar-powered na ang kanilang irigasyon. Kahit walang kuryente, kahit ito yung pinakamataas ng krudo, so kahit sa water lang, maka-avail kami ng mas wala o zero, parang zero gastos yung pangpatubig sa mga halaman namin sa Dapay at sa Gulay. Laking tipid din ng barangay dahil may solar lights at solar power station din sila sa barangay hall. Tugon nila yan sa panawagan ng lokal na pamahalaan ng Batac City na gumamit ng solar powered system sa kanilang dapayan o bahay kubo at mga gulayan. Sa katunayan, mismong LGU ang nag-oobliga sa mga barangay na gumamit ng solar power para makatipid alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtipid sa paggamit ng kuryente. Lahat sila ay bumili ng solar-powered system nila para yun nga to make sure na compliant tayo sa state of energy emergency na binaba ng ating Pangulo. Nito nga lang katatapos na Farmers Festival, sinuri ng LGU Batac City ang mga nasabing dapayan na gumagamit ng solar power. Layunin nito na mapag-aralan pa kung paano sila makatutulong sa iba pang mga barangay. At dahil mainit ang panahon ngayon, siniguro ng Barangay Kiling Norte na bukas ang patubig sa kanilang mga residente para makatipid sa gastusin. Kung mayroon maka-avail kahit ngayon, tag-tuyot na, kung gusto nilang mga kabarangay, kung gusto may maglaba or kung dito, okay, open dito, sir. Ang mga ganitong programa ng pamahalaan ang patuloy na tinututukan para maibsan ang hirap na dinaranas ng ating kababayan. Mula rito sa Ilocos Norte para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.